At dahil nga naghahanda na ako sa North Loop na gagawin ko, nakapag-desisyon na ako magpakabit ng MDL. Napaka-importante kasi nito lalo kapag ginabi ako sa daan. Hindi kasi ako nagpakabit ito noon kasi nga hindi ko pa nakikita yung needs ko sa paggamit ito kasi nga hindi naman ako ginagabi sa mga long rides ko. Ang plano ay magpapakabit lang ako ng MDL pero may nangyari. Yung ilaw lang dapat ang ikakabit. Nauwi sa pag-welding at pag-grinder. Ito ang buong kwento. Pinuntahan ko yung isang motor shop sa Imus na lagi kong dinadala ng motor ko kapag nagpapalit ako ng gulong. Ito yung Ninong's Motor Shop sa Green Gate, Imus, Cavite. Tiwala na ako kasi maayos yung gawa nila dito and mabait yung mekaniko at may-ari. Automatic din kasi yung ginagamit ditong machine na pampalit ng gulong kaya sigurado hindi magagasgasan yung mags mo. Dito nga nilabas ko na yung MDL na papakabit ko. Hindi ko alam yung eksaktong model ng Mofox na to kasi binaraout ko lang to sa kuya ko. Yung switch nga pala ng MDL na to hindi daw pwedeng gamitin sabi ni mekaniko kasi nga daw madaling masira to kapag nabasa. Unang naging problema sa pagkakapit ng MDL ay clamp type pala to. Yung MDL bracket kasi sa crash guard ko ay tinutornilyo. Kaya naman ginawa na lang ng paraan ng mekaniko para maikabit. Saktong-sakto nga lang yung pinaglagay ng MDL kasi nga nasa likod lang yung crash bag na gamit ko. Habang inaayos yung wirings ng MDL ay nabanggit ko nga sa may-ari at mekaniko na may problema pa ako sa motor ko. Problema sa motor ko na matagal ko nang hindi masolusyonan. Yung top box bracket na tinutornilyuhan, putol na. Nilagyan ko na lang ng alambre. Sa dami ng adventure na nagawa ko, mas madami doon yung lubak na nadaanan ko. Kaya naman naputol na tong tatlo. Yan yung reason kung bakit hindi ako nagta-top box. Nahihirapan din kasi ako umanap ng pwedeng mag-welding yan. Marami kasing babaklasin, tsaka alam ko medyo mahal yung magagastos ko dito. At ito na nga yung moment na hindi ko talaga in-expect. Nung nakabit na yung MDL, naglabas sila nung pang-welding. Hindi ko kasi alam na nag-welding din pala sila dito. Bihira kasi sa mga motor shop ang nag-o-offer din ng welding services. Medyo matrabaho kasi to, tsaka kailangan mo talaga ng skills dito. Dito nga unti-unti na nilang binaklas yung parts ng motor ko. Dito nga natanggalan nila yung side cover. Isusunod na nila yung ibang part na pwede pang madamay kapag nag-welding. Nung natanggal na nga yung fuel tank, nagsimula na nga silang magsukat. Medyo matrabaho kasi to kaya kailangan professional ang gagawa nito. Kailangan kasi maayos yung pagkaka-welding dito para pumantay yung bracket na lalagay dito. Pagkatapos nga nila sukatin ay nagsimula rin yung pag-welding. Nilagyan nila ng bakal na may butas na para hindi na kailangang i-drill. Kailangan talagang marunong ang gagawa nito para hindi magkamali. Pagkatapos i-welding, i-grinder naman para maputol yung sobra. Sa mga oras na to, hindi ko talaga alam kung magkano yung singil nila sa pag-welding at pag-grinder. Mamaya malalaman nyo kung magkano yung naggastos ko sa pag-welding nito. Di ko talaga in-expect na ganun yung amount na magagastos ko dito. Pagkatapos ma-welding at pag-grinder ng unang butas, ginrinder na nga tong pangalawa para maayos yung pagkakabit ng bakal. Tapos sinukat yung butas para magtugma dun sa unang kinabit. Lalagyan din nga pala ng hex na to sa ilalim para tutorniluhin na lang yung top box bracket kapag kinabit. Unang winelding yung ilalim para sumakto yung nut. Tapos ginrinder ulit para maputol yung sobra. Tignan nyo kung gaano kapulido yung pagkakagawa dito. Umuusok-usok pa parang sizzling sisig. Nagutom tuloy ako. Same process lang yung pangatlong butas. Welding sa ilalim para pulido yung pagkakagawa. Sa mga moment nga na to natutuwaan ako kasi sa wakas after a long time nakakapag top box na rin ulit ako. Ang hirap kasi kapag wala kang top box, wala akong mapaglagyan ng modular helmet ko kapag naggagala ako. Kung mapapansin nyo kung bakit hindi ako nagtatanggal ng helmet sa mga gala ko, ayan yung reason. Wala akong lalagyan ng top box. Dito nga wina-welding na nila yung hex nut sa ilalim. Ito yung crucial part kasi dapat sakto yung pagkakalagay ng hex nut para hindi na umulit. Ito na nga yung finished product after ma-welding. Tignan nyo kung gaano kapulido yung pagkakagawa dyan. Pininturahan din nga pala to ng itim para hindi agad kalawangin. Ito yung before bago siya gawin o bago siya i-welding. Tignan nyo kung gaano ka total wreck yan. Kinakalawang na. Ito naman yung after nung na-welding niya. Tignan nyo kung gaano ka perfect yan. Satisfied na satisfied talaga ako sa gawa nila dito. Binalik na nga nila yung grab bar dito. Tignan nyo naman kung gaano kasaktong-sakto yung pagkakagawa nila dyan. Ito na nga yung finished product. Tignan nyo naman yan. Nabuhayan ulit ako dito kasi pwede na ulit akong mag-top box. Dito lang pala ako makakapagpa-welding. Basta sa Ninong, kahit ano pwede. Yan! 150 nga lang pala yung ginastos ko sa pagpapawelding nitong motor ko. Sobrang layo sa expected na magagastos ko kasi nga alam kong matrabaho to. Kaya maraming salamat sa Ninong's Auto and Motor Shop sa pagresolba ng problema ko. Ito naman yung finished product ng MDL. Tignan nyo naman kung gaano kaliwanag yan. Sa wakas makakapag long ride na ako ng gabi. Malaking tulong talaga kapag meron kang mini driving light. Kaya naman sa may mga problema ng motor dyan at medyo malapit kayo dito sa Imus, dito lang kayo pupunta sa Ninong's Motor Shop. Today is the day na magpapalit na nga ako ng gulong. Nararamdaman ko kasi na parang kukunin ako ni Lord kapag dumadaan ako sa basa. Mahigit 1 taon na rin kasi itong gamit ko na gulong. At dahil nga madalas akong dumaan sa mga daan na hindi masyadong dinadaanan ng mga normal na tao, kailangan ko magpalit ng dual sport na gulong. Ipapa-welding ko na rin pala yung naputol kong top box bracket. Kaya naman, bumalik
nandito ako dito sa Ninong's Auto and Motor Shop sa Imus, Cavite. Napakasolid kasi ng gawa nila dito. Sa sobrang solid nga ng gawa dito kay Ninong's, laging puno dito at laging dinadayo ng mga malalayo. Kahit taga Jupiter, dumadayo dito. At dahil nga punuan, inuna nang i-welding itong top box bracket na nasira. Meron naman tong lifetime warranty, pero 3 beses na kasi itong naputol. 3 beses ko naman siyang pina-warranty, pero talagang napuputol pa rin talaga siya Ito yung madalas na napuputol talaga sa kanya. So kailangan ko ditong ipa-reinforce ito para hindi na talaga siya maputol. Napapalitan naman siya, pero nagdesisyon akong ipa-welding na lang para mas ma-reinforce yung pagkabit sa kanya. Dito nga, grinnder muna yung naputol na part para kapag ginabit, smooth na smooth or saktong-sakto. Pagkatapos i-grinder, isinukat na nga para sumakto doon sa pinagputulan niya. Grinnder na rin yung pinagputulan niya para saktong-sakto kapag kinabit. Dito nga, winelding na siya para maikabit. Pero hindi pa yan yung final kasi susukatin pa yan sa motor. Pagkatapos maikabit, isinukat na nga sa motor kung saktong-sakto ba yung pagkakakabit niya. Kailangan kasi sakto yung pagkakakabit dito para hindi siya masyadong maugat at hindi maputol ulit. Pag nagkamali kasi ng pagkaka-welding dito o pagkakabit, ay may tendency na maputol ulit to. Alam niyo naman ng mga kalsadang dinadaanan ko. Mga kalsadang hindi masyadong dinadaanan ng mga normal na tao, kaya kailangan matibay talaga to. 3 beses na kasi ako naputulan yan. Medyo masakit sa ulo, kaya kailangan talaga matibay pagkakagawa ngayon. Kung may bala kayo magpunta dito sa Ninong's para magpagawa, I suggest agahan nyo kasi laging puno dito. Kita nyo naman 4 na yung motor na nandito. Pang 5 na yung sa akin. 3 naman yung mekaniko dito. Bale, pang 4 kasama si Ninong's yung mismong may-ari. Kaya kung magpapagawa kayo dito at medyo malala yung sira ng motor nyo, mas agahan nyo para ma-accommodate nila kayo. O baka isipin nyo nga pala na sponsored to or ex-deal kay Ninong. Hindi po. Nagbabayad po ako ng servisyo dyan kay Ninong's. Hindi po kay vlogger tayo, hindi na tayo magbabayad. Kapal naman ang mukha ko nun. Ginagawa ko tong vlog para sa iba na may same ng problema ko. Para malaman din ng iba na pwede kayong magpagawa dito. At ito na nga si Ninong, siya na yung gagawa ng aking top box bracket para masiguradong pulido at matibay ang pagkakagawa. Si Ninong na ang babanat. Habang pinapanood ko nga si Ninong, na-realize ko na hindi pala madali yung ganitong trabaho. Pag nagkamali ka kasi sa pagsukat at pag-welding, uulit ka talaga sa umpisa. So kailangan natin tong painhan. Ito lagi na paputol Ito okay lang. Ito yung bigat nandito. Ito nga pala yung gulong na papalitan ko sa likod. Kung mapapansin nyo, singkapal pa na mukha ko yung kaliwat kanang gilid niyan. Pero yung gitna ay pakalbo na. Hindi kasi ako mahilig mag-banking kaya makapal pa yung gilid niyan. Alam nyo naman, takbong chubby lang tayo Ito naman yung sa harap. Actually, parang medyo pwede pa to pero ayoko mag-take ng risk. Gusto ko kasi pag nagpalit ako ng likod, magpapalit namin ako ng harap. Parang chinelas lang naman yan Dapat sabay papalitan. Imagine magagala ka sa mall tapos magkaiba yung chinelas mo. Yung kaliwa Spartan, yung kabila naman Rambo. Well, nagawa ko naman yun nung bata pa ako. Dual sport na gulong na kasi ang papalit ko dito kaya kailangan na palitan parehas. Pagkatapos nga i-welding, isinukat ulit sa motor kung swak ba yung mga butas dito. Ito na yung huling sukat sa motor bago reinforce yung bracket para hindi agad maputol. Nung sakto na nga yung sukat doon sa motor, ito na nga yung part na lalagay doon sa likod ng bracket. Ito yung peraso ng bakal na talagang magpapatibay doon sa napuputol na bracket. Dito nga ay nag-share si Ninong na meron doon siyang customer na ilang beses nang nagpagawa ng bracket niya. Marami ako kuyang ginawa ganito. Yung isa parang kung hindi ako nagkakamali 7 beses na. Ayaw niya ng palitan pero lahat ng paraan ginawa ko na. Oo, pero yung lahat ng paraan na ginawa ko, hindi naman yun ang nasisira. Yung kung saan, halimbawa, hanggang dito yung doktong ko, dito mapuputol. Bilib ako sa taong yun, hindi niya sinuko yung ganito niya. Oo. Loyal sa bracket niya. Pero matibay naman talaga yung matibay naman talaga yung bracket. So yun na nga, shoutout dun sa nakwento ni Ninong na 7 beses nang naputol yung bracket niya pero loyal pa rin talaga at hindi niya pinapalitan. Dito nga pala ay wini-welding na yung reinforced na bakal na nilagay doon sa bracket. At ito na nga yung kinalabasan after ma-welding ng reinforced na bakal sa likod. Pupuliduhin na lang to para mas matibay. Nandyan kasi yung bigat ng top box kaya kailangan matibay yan. Pagkalipas ng ilang minuto, ito na nga yung finished product. Pininturahan na rin para hindi agad kalawangin. Tignan nyo naman kung gaano kapulido yan. Parang bagong bago talaga. Pag yan pa naputol, ewan ko na lang talaga. Ito na nga yung moment na kinabit na namin doon sa mismong motor. Tignan nyo naman yan. Tetestingin pa ni Ninong yan kung matibay talaga. Ayan, sinakyan pa niya na konti. Tignan nyo naman. Hindi natitinag. Ewan ko na lang pag naputol pa talaga yan kasalanan ko na talaga. Ito na nga yung moment na kinabit ko yung top box. Pwede na ulit ako magtago ng helmet sa aking top box. Hindi na ako maglalakad ng naka-helmet pag nagagala. Okay, sa gulong naman tayo. Ito na yung moment na tatanggal niya na yung gulong para mapalitan yung harap. Pagkatanggal nga ng gulong, ito na yung automatic na tire changer nila dito. Malaking bagay na may ganito sa isang motor shop para hindi magaskasan yung mga mags nyo. May mga motor shop kasi na walang ganito. Ang tendency kasi niyan, pwede magaskas
magasgasan yung mags nyo pag nagpalit kayo ng gulong. Tingnan nyo naman kung gaano lang kadali magpalit ng gulong pag ganito yung gamit nila. Pagkatanggal nga ng gulong, makikita nyo dito yung mga naiwang tire sealant na hindi naman nagamit kasi nga hindi naman ako nabutasan. Ito nga pala yung gulong na ipapalit ko, Pi Cobra na dual sport. 120/70/12 sa unahan, 130/70/12 naman sa likuran. Nag-dual sport na ako kasi hindi pang tao yung kalsadang mga dinadaanan ko. Dali na ayaw umandar. Ngayon, nakaandar. Ayaw tuloy. Oo. Pero tingin ko kahit konti yung gusto. Hindi, tingnan mo na sana. Tingnan mo. Dito nga, tinanong ko si kuya kung ano nga bang maganda, kung maglalagay na ba ng tire sealant agad after magpalit ng gulong o hindi pa. Pwede mo kayo maglagay ng sealant pero pag manipis na. Pag malinis na, pag bago hindi pa. Okay, kapag bago daw, hindi pa. Pag medyo manipis. Sealant po kasi after 3 months, wala na. Mag-ano siya, no? Tubig na lang siya. Wala After na siyang 3 months. use. So, pang ano talaga siya? Pang Emergency lang. emergency. Pero pag bago, hindi talaga siya applicable. So, yun na nga. Bakit ka nga ba maglalagay ng tire sealant kung makapal pa yung mukha mo, yung gulong mo? Ito na nga yung itsura after makabit ng gulong sa harap at sa likuran. So, ayun na nga. Abangan nyo yung mga susunod kong adventure. Tatahakin natin yung mga daan na hindi masyadong dinadaanan ng mga normal na tao.